Minsan, sapat na ang isang taong naniniwala sa'yo para mabago ang buong buhay mo. Si Ramon ay isang simpleng jeepney driver na nangangarap lamang ng tahimik at masayang pamilya. Si Liza naman ay isang babaeng matagal nang hinusgahan ng mundo dahil sa kanyang nakaraan. Habang ang lahat ay nakatingin sa mga pagkakamali ni Liza, si Ramon lamang ang nakakita ng kabutihang nakatago sa kanyang puso. Sa kabila ng kahirapan, pangungutya at mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, natutunan nilang mangarap ng magkasama. Bumuo sila ng pamilyang puno ng pagmamahal, pag-asa at mga simpleng kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit paano kung dumating ang araw na mawala ang taong naging dahilan ng lahat ng iyong pagsisikap? Hanggang saan kayang dalhin ng pag-ibig ang isang tao? Sa pagbangon ba o sa tuluyang pagkalugmok? Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kwento ni Ramon. Magandang umaga sa akin, bati ni Ramon at napahikab pa. 7:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Ramon. Maliit lang ang inuupahan niyang silid na yari sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Kapag umuulan, tumutulo ang ilang bahagi ng bubong. Kapag tag-init naman, parang pugon sa init ang loob. Pero hindi na siya nagrereklamo. Mas gusto niya yon kaysa noong nagsisiksikan pa silang magkakapatid sa bahay ng kanilang mga magulang. Sa bago niyang buhay, tahimik, malaya, at higit sa lahat, sarili lang niya ang iniintindi niya. Isang pasada na naman, bulong niya sa sarili. Nagbihis siya ng asul na polo shirt at maong bago lumabas ng inuupahan. Pagdating sa terminal, agad siyang sinalubong ng ingay ng mga tsuper. Hoy, Ramon! Sigaw ni Nardo. Nakailang biyahe ka kahapon? Napakamot siya sa batok. 6 lang po. 6? Napailing si Nardo. Dapat mas maaga kang bumabiyahe. Bata ka pa. Sulitin mong lakas mo. Ngumiti si Ramon. Okay na po ako ron. Basta may nakakain. Tingnan mo talaga tong bata na to. Walang ambisyon. Napangiti si Ramon. Meron naman po, mabagal nga lang. Saka wala pang motivation para mag-ambisyon ng malaki. Natawa si Nardo. Sabagay, mas okay na yan kaysa puro yabang. Ngumiti lamang ulit si Ramon. Hindi siya mahilig makipagpaligsahan sa iba o mabilis mainggit. Para sa kanya, sapat ng marangal ang kinikita niya. Buong araw siyang namamasada at pinaghirapan niya yon, kaya okay na sa kanya. Kontento siya roon kasi mas mahirap pa naman ang pinagdaanan niya noong bata pa siya. Pagsapit ng gabi, ramdam niyang pagod sa buong katawan. Masakit ang likod niya at mabigat ang mga mata, pero may kakaibang saya pa rin siyang nararamdaman. Isa na namang araw ang natapos. Isa na namang araw na wala siyang inaasahang tulong mula sa iba. Pagka-uwi niya, dumaan muna siya sa karinderya. Bumili siya ng isang order ng adobo at 2 tasang kanin. Pagkatapos ay naglakad na pauwi. Tahimik ang kalsada. Iilang tao na lamang ang nasa labas. Habang papalapit siya sa kanilang eskinita, may naamoy siyang usok ng inihaw na isaw. Napalingon siya. Nakakagutom ang amoy. May maliit na pwesto sa kanto. May ilaw na bumbilyang nakasabit. Usok na sumasayaw sa hangin. At doon niya unang nakita ng maayos si Liza. Nakasuot ito ng simpleng shorts at lumang t-shirt. Nakatali ang buhok at abala ito sa pag-iihaw. May ilang bumibili. May ilang tambay na nakatingin lamang. Hindi niya alam kung bakit napatitig din siya. Siguro dahil maganda ito. O baka dahil may nakikita siyang lungkot sa mga mata ng dalaga. Biglang may narinig siyang boses mula sa kabilang bangketa. Hoy, Liza! Kumusta ng mga customer mo? Tukso ng isang babae. Nagtawanan ng ilan. Ngumisi ang isa pang lalaki. Customer sa isaw o customer sa kama? Mas lalong lumakas ang tawanan. Napakunot noo si Ramon. Hindi niya gusto ang tono ng mga yon. Tahimik siyang nanatili sa kinatatayuan. Gusto niyang umalis, pero hindi rin niya maiwasang makinig. Tumingin si Liza sa grupo. Hindi ito nagpakita ng takot o yumuko man lang. Sa halip ay tinaasan pa nito ng kilay ang mga nang-aasar.
Ano ngayon? May utang ba ako sa inyo? Kayo nga, nangungutang ang kunat magbayad. Umismid ang isang ginang. At least kami, hindi pokpok. Ikaw nakakahiya ka naman. Kabit ka ng may asawa. Talaga? Sagot ni Liza. At sino bang lumapit sa akin? Kung galit kayo para sa kumare ninyo, dun kayo sa lalaking may asawa. Bakit ako ang sinisisi ninyo? Napatingin ang mga ito sa isa't isa. Wala agad nakasagot. Pero may isang babae ang muling nagsalita. Kasalanan mo pa rin kasi pumayag ka. Tumawa si Liza. Pumayag ako dahil binayaran ako. Pera na yun, bakit tatanggihan ko? Ang gusto lang naman yun, serbisyo ko. Manahimik kayo. Hindi ko inaasang asawa ng kahit na sino dahil unang-una sila itong nasa teritoryo ko. Hindi ko rin siya hinabol. Siyang pumunta sa akin. Nandun ako, nagtatrabaho sa mga customer na papasok. Sa katigilan nyo nga ako. Mga wala naman kayong ambag sa buhay ko. Bakit? Kaya nyo ba akong bigyan ng pera sa mga pangangailangan ko? Ha? Parang sinampal ang mga tao sa sinabi nito. Walang nakasagot. Isa-isa tuloy nagsialisan. Napansin ni Ramon na muli nang binalikan ni Liza ang pag-iihaw ng isaw. Parang walang nangyari. Parang sanay na ito at araw-araw na lamang nangyayari yun. Kung siya yun, baka matagal nang nakipagsapakan. Baka matagal nang lumipat ng lugar. Pero si Liza, parang natutunan na nitong mabuhay habang binabato ng masasakit na salita. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit habang papalayo siya, hindi niya maiwasang silipin muli si Liza. Nakatayo ito sa ilalim ng ilaw, nag-iihaw, nakangiti sa mga bumibili at nakikipagbiruan pa nga minsan. Pero may mali na hindi niya maipaliwanag. May nakikita siyang lungkot, parang may bahagi ni Liza na wala roon. Parang may malaking pagod na nakatago sa likod ng matapang nitong mukha. Ilang araw matapos ang gabi na una niyang napansin si Liza sa kanto. Naging normal na muli ang takbo ng buhay ni Ramon. Pero paminsan-minsan, kapag napapadaan siya sa kanto tuwing gabi, nahuhuli niyang hinahanap ng mga mata niya ang maliit na pwesto ni Liza. Hindi niya nga alam kung bakit. Marahil dahil curious lang siya. Siguro dahil gusto niyang malaman kung ano talaga ang kwento nito. O baka naman dahil hindi pa rin niya makalimutan ang lungkot na nakita niya sa mga mata ni Liza. Nang umagang yon, gaya ng dati, maaga siyang bumiyahe. Katamtaman lang ang dami ng pasahero. Tahimik siyang nagmamaneho habang nakikinig sa mahinang tugtog ng speaker niya sa loob ng jeep. Pagdating sa isang kanto, huminto siya para magsakay. Nagulat siya nang sumakay si Liza sa unahan. Nakasuot ito ng masikip na itim na blouse at maikling palda. May konting makeup at nakalugay ang buhok. Napakurap si Ramon. Hindi niya inaasahang makita ito, lalo na bilang pasahero. Bayad ko, sabi ni Liza. Tinanggap niya ang bayad nito. Agad niya namang sinuklian. Hindi niya maiwasang mapatingin. Ilang segundo lang pagkatapos ay agad siyang umiwas ng tingin. Napabuntong hininga siya. Hindi naman siya santo. Lalaki rin siya. Napapansin niya ang suot nito. Napapansin niya ang hubog ng katawan ni Liza. Pero mas pinipili niyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya'y tumunog ang cellphone ni Liza. Sinagot agad nito. Hello? Tahimik na nakikinig si Ramon habang nakatingin sa daan. Wala pa ako ron, sagot ni Liza sa kausap. Oo na nga, hindi ako late. Masyado kang gigil. Ikaw lang kasi excited kang pumasok sa akin. Bigla siyang napapreno ng jeep. Nagreklamo tuloy ang ibang pasahero. Sorry, sagot ni Ramon. Nagkatinginan sila ni Liza. Medyo naiirita ang mukha nito. Muntik pa siyang mapaubo. Nagpatuloy ang bastos na bibig nito. Hindi na kinakaya ni Ramon. Pinagpawisan tuloy siya nang wala sa oras. Oo na, mamaya na. Pinatay ni Liza ang tawag. Tahimik na muli ang jeep. Napailing si Ramon sa sarili. Direkta talaga magsalita. Walang preno at walang hiya-hiya. Parang normal lamang ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, siya rin ang unang nagsalita. Ikaw pala yung nag-iisaw sa kanto. Napalingon si Liza at tinaasan siya ng kilay.
Ano ngayon? Wala naman. Napairap si Liza. Ano, naapektuhan ka sa mga salita ko kanina? Gusto mong makascore sa akin? Sorry, kung wala kang pera, hindi kita papatulan. Napakamot si Ramon. Bagong kapitbahay mo lang ako. Isang kanto lang ang pagitan ng tinutuluyan natin. Wala pa akong masyadong kilala ron. Gusto kitang makilala. Saka wala naman akong intensyong ganyan. Tama ka. Wala akong pera. Kaya hindi ako umaasang papatulan mo. Tiningnan siya nito at mukhang nagulat. Saan ka ba banda? Bahagya siyang napangiti. Doon sa room for rent ni Aling Mimay. Mga 2 buwan pa lang. Makalipas ang ilang araw, muli niya itong naisakay. At pagkatapos nun, muli na naman. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mukhang si Liza ay ganoon din. Sa dami ng jeep na dumadaan araw-araw, bakit parang palagi na lang itong napapasakay sa kanya? May mga pagkakataon, 1 linggo silang hindi magkikita. Tapos bigla itong sasakay ulit. Parang may kung anong biro ang tadhana. At habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang pagsusungit ni Liza. Hindi naman ito naging sobrang bait, pero hindi na rin ito laging nakataas ang kilay. Isang gabi, muli niya itong naisakay. Kaunti lamang ang pasahero. Tahimik ang biyahe. Bigla itong nagsalita. Alam mo, akala ko bastos ka. Napatingin siya rito. Bakit? Kasi lalaki ka? Natawa siya. Masama na agad at bastos kapag lalaki. Hindi naman lahat. Pero karamihan, ganun ang nakukuha kong pagtrato. Maraming garapal na lalaki. Napaisip si Ramon. Wala siyang maisagot doon. Dahil sa totoo lang, nakita rin niya kung paano tingnan ng ibang lalaki si Liza. Palaging ino-objectify ang dalaga. At siguro kung araw-araw niyang mararanasan yon, magiging mataray din siya. Bakit? Tanong niya. Bakit akala mo bastos ako? Napangisi si Liza. Kasi ilang beses kitang nahuling tumitingin sa akin. Bakit? Kinis ba ng legs ko? Namula siya sa hiya. Hindi Ano ka ba? Natawa ang dalaga. Huwag kang magkunwari. Alam ko napapatingin ka rito sa mga hita ko. Napakagatlabi siya. Aaminin niyang napapatingin siya. Pero mas pinipili niyang hindi maging bastos. Gayunpaman, kahit ganon ang mga usapan nila, natutuwa siya na nagiging malapit na sila ni Liza. Habang tumatagal, mas dumadami ang mga usapan nila. At sa bawat usapan, mas nakikilala niya ang totoong Liza. Hindi yung Liza na sinisiraan ng mga kapitbahay o ang babaeng pinagchichismisan. Isang gabi, walang gaanong pasahero. Nakaupo si Liza sa unahan. Tahimik itong nakatingin sa labas. Pwede magtanong? Tanong ni Ramon. Totoo ba lahat ng sinasabi nila? Halin doon? Napakagatlabi si Ramon. No. Hindi niya alam paano sasabihin. Pero si Liza na ang tumapos. Napokpok ako? Oo, totoo yun. Anong mapapala ako sa pagsisinungaling? May sakit ang kapatid ko. May sakit siya sa bato. Malaki ang gastos. Kaya pumasok ako sa trabaho na to. Hinahayaan ko na lang silang husgahan ako. Pero minsan, nakakapikon lang talaga. Wala naman din silang maitutulong sa sitwasyon naming magkapatid. Kuda pa ng kuda. Nasaan ang mga magulang ninyo? Tanong ni Ramon. Napatawa ito, pero masakit pakinggan ang tawang yon. Sumamang nanay ko sa bagong lalaki niya. Tatay ko naman parang nabuhay lang para gumawa ng anak. Hindi na lang kami pinutok sa kumot. Ginawa pa kami. Hindi naman pala kami maaalagaan ng kapatid ko. Kaya kami-kami na lang. Ako na lang nag-alaga sa kapatid ko. Naramdaman ni Ramon ang kirot sa dibdib. Parang may bahagi ng kwento nito ang pamilyar. Pareho pala tayo. Iniwan din kami ng mga kapatid ko. Nagkanya-kanya na rin kami magkakapatid. Malalaki na rin naman sila at ako ng bunso. Muling tumingin si Liza sa labas. Ang tao, pinanganak ng mag-isa. Pwede rin mamatay mag-isa. Pero nakakatawa na palagi nilang sinasabi na hindi kaya ng isang tao na maging mag-isa. Pero bakit ganito ang mundo? Pinipili tayo palaging maging mag-isa. At sa pagkakataong yon, pakiramdam ni Ramon, mas nauunawaan nila ang isa't isa. Pareho silang naiwan. Pareho silang natutong mabuhay nang walang aasahan.
Lumipas pa ang mga linggo at mas marami pa siyang natutuklasan tungkol kay Liza. Hindi pala ito high-end escort gaya ng iniisip ng iba. Wala itong sobrang mayayamang kliyente. Swerte na lang daw kung malaki at galante ang magbigay. Hindi naman kasi ako Class A. Sa bar kasi may mga Class A pa. Nasa Class C ako. Hindi ako sobrang kagandahan. Maliit pang height ko. Yung mga Class A, mostly silang binubuking ng mga politiko. Ako, nasa Class C lang ako. Kaya mga typical na customer lang. Napabuntong hininga na lang si Ramon. Ayaw niya sanang marinig ang mga yon. Pero gusto niya rin kasing maintindihan si Liza at ang trabaho na mayroon ito. Saka nakikita niya na nagiging komportable itong kausap siya. Siguro ay wala pa rin talagang mapagsabihan ng mga problema, kundi siya. Kaya mataman pa rin siyang nakikinig. At kung minsan ay nagtitinda pa rin ito ng isaw para may pandagdag na kita. Hindi naman kasi araw-araw ay may kliyente ito. May isang gabi na tinulungan niya itong magligpit ng mga paninda. Kagabi, may client akong lasing. Parang ordinaryong kwento lang nito. Tapos, gusto akong kagatin. Kadiri. Ang baho ng hininga. Tiniis ko na lang talaga. Napabuga siya ng hangin. Ano? Tumawa si Liza. Sabi ko, hindi ako barbecue. Hindi niya napigilang matawa. Pero kasunod nun ay muli siyang napailing. Hindi ka ba magkakasakit dyan? Hindi naman. Maganda naman yung napasukan ko, responsable. Kahit nasa klase kami, palagi kaming may check-up para tingnan kung malinis kami. Pero hindi naman katulad sa Class A at Class B na pati customer chine-check. Kaming Class C, may chance pa rin na mahawaan. Kapag nahawaan, may sakit ka na, matatanggal ka pa sa trabaho. Swerte pa ako na wala pang nakakahawa sa akin na sakit. Mahal pa naman siguro ako ni Lord, ano? Kahit pokpok ako, hindi niya ako hinahayaang mahawaan. Natawa si Liza, pero alam niyang nasasaktan ito. Natatakot din siya sa mga bagay na pwedeng mangyari. Nararamdaman niya na kahit nalulubog ito sa mga ganoong gawain, may munting pananampalataya pa rin ito sa Diyos na magiging okay din ang lahat. Kaya kahit ganun ito at sobrang bastos ng bibig, hindi niya magawang husgahan ng sobra. Anong tingin mo sa trabaho ko? Tanong ni Liza. Trabaho mo yan. Wala naman akong magagawa. Hindi ko sinasabing tama pero gusto mo lang naman makasurvive at matulungan ng kapatid mo. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi mo ako huhusgahan? Bakit? Huminga siya ng malalim. Dahil hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Sino ako para husgahan ka? Dahil kung ako ang nasa sitwasyon mo, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Mas lalong natahimik si Liza. Habang naglalakad, may nakita itong mga batang lansangan. Agad nitong binigyan ng mga tinapay. Nagulat siya dahil mukhang kilala na si Liza ng mga ito. Tuwang-tuwa ang mga bata kay Liza. Samantala, wala namang pakialam si Liza kahit mababaho at madudungis ang mga bata. Nakikipagkulitan pa rin talaga. Ate Liza, sino yan? Boyfriend mo? Tanong ng isang bata. Napangiti si Liza at lumingon sa kanya. Siya ba? Tropa pips ko lang. Pero boyfriend? Bakit? Bagay ba kami? Hindi napigilang tumawa ni Ramon. Pinalo ni Liza ang puwet niya. Sus, kilig ka naman dyan. Liza! Bulalas ni Ramon. Gulat na gulat sa pagpalo nito sa kanyang puwet. Tinawanan siya ng mga bata. Gayunpaman, napangiti na lang din siya. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Habang unti-unti niyang nauunawaan si Liza, mas lalong nahuhulog ang kalooban niya. Unti-unti niyang nakikita ang kabutihang hindi nakikita ng iba. Hindi naman masamang tao si Liza. Nakakahanga nga para kay Ramon ang ganda nito. Hindi sa katawan o mukha, kundi sa ganda ng pagkatao nito, na kahit mga mali nitong pag-uugali, hindi rin talaga mahirap hangaan. Habang nagmamaneho siya isang hapon, nakaupo si Liza sa tabi niya. Tahimik lamang silang pareho, pero paulit-ulit siyang napabuntong hininga. Napatingin si Liza. Bakit ka humihinga ng ganyan? May problema? Wala naman. Napairap ito. Alam mo, kapag sinabing walang problema ang isang tao, doon nagsisimulang problema. Gusto mo ba ng problema? Bibigyan kita.
Napangiti si Ramon. Ang dami mong alam. Nagkatinginan sila at parehong natawa. Ilang araw matapos nun, nagpa siya na si Ramon. Hindi niya alam kung tama ba, kung sasagutin ba siya. Pero alam niya kailangan niyang subukan. Isang gabi, nasa pwesto ng isawan si Liza. Tahimik ang paligid at kaunti lamang ang bumibili. Lumapit siya kaya agad itong napatingin. Bakit pogi? Tanong ni Liza sabay ngiti. May hawak siyang bote ng soft drinks at iniabot dito. Ano to? Para sa'yo. Napakunot ang noo nito. Bakit? Gusto mong makalibre ng isaw? Hindi, gusto ko lang na nabigyan ka. Pinagmasdan siya ni Liza. Parang naghahanap ng biro sa mukha niya. Napabuntong hininga ito. Salamat. Parang ang weird mo Magsabi ka lang kapag may problema ka. Tumango si Ramon at nanahimik. Malamig ang hangin pero pinagpapawisan talaga siya sa sobrang kaba. Pero kailangan niyang lakasan ng loob. Liza, mahinang tawag ni Ramon. Ano? Lumapit siya at bumulong dito. Gusto kita. Halos mabitiwan ito ang iniinom. Ano? Gusto nga kita. Natigilan ito at tinitigan siya ng mabuti. Pagkatapos ay napatawa. Hoy, parang timang. Pokpok ako uy. Marami nang nakapasok dito. Bumukha ka na ako sa ibang lalaki. Parang may umugong sa tenga niya sa sinabi nito. Kahit kailan, yung bibig mo talaga. Natawa si Liza. Ewan ko sa'yo, ano bang trip mo? Gusto mong makatikim sa akin? Pwede naman. Sige, bigyan kita ng discount since tropa pips naman tayo. 50%. Kahit hulugan mo pa. Oh, ang laki mo naman. May special offer ka pa. Hindi ka nalugi. Masarap naman ako. Napakagatlabi si Ramon. Parang gusto munang takpan ang bibig ni Liza nang manahimik sa kabastusan nito. Seryoso ako sa sinasabi ko. Kahit ganyan ka, gusto kita. Gustong gusto. Tumigil ang pagtawa ni Liza. Parang hindi ito makapaniwala. Ramon, baliw ka ba? Napangiti siya. Oo yata. Napailing ito. Alam mo ba kung sino ako? Sigurado ka? Oo naman, Liza. Sigurado na to. Tumawa itong muli. Pero ngayon ay may halong pagod. Parang hindi alam ang gagawin. Jesus, liligawan mo ako para makalibre ka na lang sa akin. Liza, hindi. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Ang daming babae dyan. Para namang ewan. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ikaw ang gusto ko. Umismid si Liza. Lalo kang baliw. Hinawakan niya ang kamay nito. Basta maliligaw ako. Manliligaw tong baliw na to. Hindi na nakasagot si Liza. Nanginginig na lang itong uminom ng soft drinks at nagpaypay. Hindi napigilan ni Ramon ang paghalakhak. Hindi naging maganda ang reaksyon ng ibang tao. Nalaman yon ng mga kaibigan niya sa terminal. Nag-aalala sa kanya na matino siya at mabait pero nagpapaloko lang sa isang bayarang babae. Isang gabi sa terminal, nakaupo siya kasama sina Nardo at ilang tsuper. Si Liza ang nililigawan mo raw? Tanong ni Nardo. Tumango si Ramon. Opo. Napailing si Nardo. Anak ng tokwa, seryoso ka? Opo naman po, mabait po si Liza saka maganda. Nagkatinginan ang mga ito na parang malaking problema ang pinasok niya. Ramon, maraming babae dyan. Bakit siya pa? Matinong kang lalaki. Maghanap ka rin ng matinong babae. Marami pa naman dyan. Huminga siya ng malalim. Marami nga pong babae dyan pero siya lang ang gusto ko. Napailing ang isa. Hindi mo na mababago yun. Palagi lang sasakit ang ulo mo ron. Tumigil na ba yun sa pagiging pokpok niya? Sandaling natahimik si Ramon. Hindi niya tinitingnan na problema ang pagiging bayarang babae ni Liza. Pero kung hahayaan siya nito sa kanyang buhay, gusto niyang alisin si Liza sa gawaing yon. Nakita niya naman kasi kay Liza na ayaw talaga nito. Napipilitan lang para sa pangangailangan ng kapatid. Isang dahilan na rin kung bakit nararamdaman niya ang pag-aalinlangan ng dalaga na sagutin siya. Tingin niyo po ba lahat ng tao pare-pareho habang buhay? Tanong ni Ramon sa mga ito. Tingin niyo walang karapatan magbago ang isang tao? Meron pa po si Liza. Ayoko po siyang sukuan. Maging ilan niyang kapatid ay may komento rin sa babaeng nililigawan niya.
Pero hinayaan niya na lamang. Wala namang kahit anong opinyon na makakaapekto sa tingin niya kay Liza. Lalong tumibay ang desisyon niya habang lumilipas ang mga araw. Dahil habang mas nakikilala niya si Liza, lalo niyang nakikita ang totoong babae sa likod ng mga panghuhusga ng ibang tao. Isang madaling araw, nagising siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Napabalikwas agad si Ramon. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Liza. Namumula ang mga mata nito, namumutla ang mukha at nanginginig. Nanlaki agad ang mga mata niya. "Liza!" Umawang ang bibig nito at sunod-sunod na tumulo ang luha. Wala na siya. Wala ng kapatid ko. Hindi na niya kinayang sakit. Patay na siya, Ramon. Hinila niya ang dalaga at mahigpit na niyakap. Kasama niya si Liza buong araw. Inalalayan niya ito sa ospital, punerarya, pag-aayos ng mga papeles at sa lahat ng mga dapat gawin. Halos hindi ito nagsalita. Parang wala ng laman ang mga mata nito. Parang nawala ng direksyon. Nakita niyang bumagsak ang matapang nitong pader. Siya na lang ang meron ako. Ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako. Pagod na ako. Umiiyak na sabi ni Liza. Napakagatlabi si Ramon at niyakap itong muli. Magpahinga ka na. Ilang taon mong nilaban ang buhay ng kapatid mo. Nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang buhay ni Liza. Napansin ni Ramon na bihira na itong umalis sa gabi. Bihira na rin itong makipagkita sa mga dating kliyente. Mas madalas na itong nasa pwesto ng isawan. Mas madalas na itong nasa bahay at mas madalas na rin silang magkasama. Isang gabi, habang naglalakad sila, nagsalita si Liza. Umalis na ako sa club. Ayoko nang magtrabaho ron. Napatingin siya rito. Talaga? Bakit? Napailing ito. Ayoko naman talaga ron. Nandun ako para magkaroon ng pera para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Ngayong wala na siya, parang mali na nandun pa rin ako. Naramdaman ni Ramon ang init sa dibdib. Hindi siya nagsalita. Ayaw niyang diktahan ang buhay nito. Pero masaya siya sa naging desisyon ni Liza. Gusto niyang makitang kusa nitong yakapin ang pagbabago at mahalin muna ang sarili. Napatingala si Liza sa langit. Ano kayang pakiramdam ng normal? Napatingin si Ramon. Normal ka naman. Napatawa ito. Iniisip ko na bakit ginawa pa tayo ng Diyos kung ganito ang mundo lang din ang makikita natin. Hindi pantay-pantay. May mga nakakaangat, may nahihirapan. Bakit kaya, no? Kung sobrang makasalanan ng lahat ng tao, pagkapanganak pa lang, bakit hindi pa burahin ang existence natin lahat? Kunwari yung dinosaurs, naubos sila nang may tumama dito sa Earth. Ngumiti si Ramon at napatingala rin sa langit. Baka kasi kahit paano, umaasa pa rin ang Diyos na magbabago ang mga tao. Hindi natin alam pero itong buhay natin, marami pang pwedeng mangyari. Unti-unting lumawak ang ngiti nito. Gusto kong mabuhay ng masaya, Ramon. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Magiging masaya ka kung pipiliin mong maging masaya. At habang nakatingin si Ramon sa babaeng mahal niya, napagtanto niya na yon ang pinakamagandang ngiting nakita niya sa buong buhay niya. Hindi naging mabilis ang lahat. Hindi rin naging madali. Pero nang tinanggap siya ni Liza sa buhay nito, alam ni Ramon sa sarili niya na gagawa siya ng paraan para maging madali ang lahat para sa kanila. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa harap ng inuupahang bahay ni Liza. Liza, napalingon ito. Ano? Huminga siya ng malalim. Kinakabahan talaga siya. Napakamot siya sa batok. Gusto mo bang magsama na tayo? Napatigil si Liza. Tinitigan siya at tumigil sa pagkain ng kwek-kwek. Para bang sinusuri kung nagbibiro siya. We, gusto mong mag-live-in tayo para araw-araw mo kong makain? Bigla siyang napaubo. Liza naman, seryoso ako. Pwede bang kapag seryoso ang usapan, iset aside mo muna ang kabastusan mo? Nawawala tayo sa momentum eh. Hindi matanggal ang ngiti ni Liza at sumubo ulit ng kwek-kwek. Anong gagawin ko?
Kinikilig ako, Ramon. Kapag hindi ako naging bastos, baka magtatalo na ako rito. Napabaling agad siya sa girlfriend niya. Tiningnan niya ito ng mabuti kung kinikilig ba ito. Mahina na lang siyang tumawa. Kinikilig ka? Talaga? Umismid naman agad si Liza. Sungit! Kinikilig niya rin na sabi. Kaya lang mahirap ako. Jeepney driver pero masipag naman ako. Kaya mo bang ipagkatiwala ang buhay mo sa akin? Natahimik si Liza. Pagkatapos ay umiwas ito ng tingin. Oo naman, pumipintig na nga ang pechay ko sa'yo. Hindi pa ba ako magtitiwala? Sinapo niya ang noo. Wala talagang matinong sagot kay Liza. Pero nang mapansin niyang namumula ng bahagya ang pisngi nito, iniisip niya na lang na kinikilig ito. Yun na lang para hindi na siya palaging mawindang. Marahan itong umiti. Alagaan at mahalin mo ko ha? Parang may sumabog na saya sa dibdib ni Ramon. Yan talagang gagawin ko. Ilang buwan matapos noon ay nagsimula silang magsama. Wala silang malaking bahay. Ang mga gamit nila, mga luma na o second hand na binili lang nila ng paunti-unti sa online. Isang gabi, pagod siyang umuwi mula sa pasada. Pagbukas niya lang pinto ay agad siyang sinalubong ng amoy ng pritong isda. Napangiti agad si Ramon. Wow, nagluluto siya. Narinig niya ang boses ni Liza mula sa kusina. Siyempre, nakakahiya naman sa boyfriend kong patay gutom. Napatawa siya. Grabe naman. Ganyan mo pala talaga ako itrato. Ikaw na hampas lupa. Pareho silang natawa sa biruan nilang dalawa. Lumapit siya sa kusina. Nakatalikod si Liza habang nagluluto. Simple lang naman ang suot nito. Maluwag na damit, walang make-up o kahit na anong arte. Pagod ka? Tanong ni Liza. May kinita ka naman. Sakto lang. Natawa si Liza. O siya, sakto rin ang ulam sa susunod na araw. Muli silang natawa at naglambingan. Mahirap ang buhay, pero dalawa pa naman sila. Nakakaya pa rin naman nila. Kapag walang pera para sa karne, gulay ang kinakain nila. Pareho silang nagtitiis kahit may mga bagay na gusto silang bilhin. Kasi mas iniisip nilang dalawa na mag-ipon. Kapag may problema, pinag-iipunan nila ng maayos. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging matatag. Isang madaling araw, nagising si Ramon dahil sa gigil na yakap ni Liza. Nakangiti siyang nagmulat. Liza naman, inaantok pa ako. Nangangalabit ka na naman. Kinurot nito ang braso niya. Kapal mo, hindi ah. Ano ba yun? Bulong niya at hinalikan ito sa tenga. Ramon, buntis ako. Napakurap siya. Hindi siya agad nakagalaw. Pakiramdam niya'y hindi gumagana ang utak niya. Ano? Buntis ka? Oo nga. Napaupo siya. At ilang segundo siyang nakatulala. Pagkatapos ay napahawak siya sa mukha at mahinang tumawa. Bigla siyang naluha. Talaga? Sinapo niya ang mukha ni Liza. May anak na tayo. Seryoso ka? Hindi ako makapaniwala. Mula noon ay mas lalo siyang nagsumikap. Mas maaga siyang bumabangon, mas mahaba ang pasada. Hindi naman siya pinipilit ni Liza. Gusto niya lang talaga. Magkakaroon na sila ng anak. Magiging ganap silang pamilya. At gusto niyang maging mabuting ama. Maging isang ama na hindi niya naranasan. Nang ipinanganak ang kanilang unang anak, halos manginig siya sa takot. Nasa labas siya ng lying-in clinic. Paulit-ulit na naglalakad at tumitingin sa pinto. Pakiramdam niya noon ay mas mahirap pa yon kaysa magmaneho ng jeep nang nakapikit. Hanggang sa lumabas ang nurse. Babae po, parang lumambot ang tuhod ni Ramon. Talaga? At nang makita niya ang anak nila sa unang pagkakataon, parang nag-iba ang buong mundo. Ang ganda naman ng panganay natin, nakangiting sabi ni Ramon. Mas kamukha ko nga lang. Tumawa si Liza na medyo nanghihina pa. Patay na patay ka kasi sa akin. Yan tuloy, mas malakas ang dugo mo. Mahina na lamang siyang tumawa at hinalikan ang noo nito. Salamat. Alam kong nahirapan ka. Promise, aalagaan ko kayo. Okay, asahan ko yan ha. Kapag hindi mo ko inalagaan, may palo ka sa puwet. Biro pa nito. Lumipas ang mga taon na malaya na lang nila na palaging buntis si Liza. Sinubukan nilang mag-birth control pero may nakakalusot pa rin. Mahirap ang buhay.
Mahirap buhayin, pero pareho lang sila ni Liza na naniniwala sa mga sarili nila na kakayanin nilang palakihin ang kanilang mga anak. Alis na ako, Liza. Pinupog niya ng halik si Liza. Bye na. Tinulak siya nito palayo. Oo na, alis na. Baka makita ka ni Nigel, hahabol na naman yun sa'yo. Pahirapan na naman magpatahan. Tatay! Tawag ng pangatlo niyang si Nigel. Agad siyang tumakbo palabas. Tawang-tawa tuloy si Liza at mabilis na sinaraduhan ng pinto. 3 na ang anak nila. Iba-ibang ugali pero kahit ganon, pantay-pantay ang pagmamahal nila. Lumalaki ang pamilya nila, kaya mas lumawak ang mga pangarap ni Ramon. Ayaw niyang maranasan ng mga ito ang hirap na naranasan niya na maiwan at magutom. Kaya lalo siyang nagsumikap. Nag-ipon, nagtiis, nagtipid. Malaking bagay din na masinop si Liza sa lahat ng bagay. Kaya kahit paano, unti-unting umaangat ang buhay nila. Mahirap pa rin sila pero at least may pagbabago na. Hanggang sa isang araw, may magandang balitang dumating. Nakapasa sila sa pabahay. May sarili na silang bahay. Pagkatapos ng maraming taon ng pagrenta, may bahay na silang matatawag na sa kanila. Lisa, may sorpresa ako. Nakangiting sabi ni Ramon na abala sa paglalaba. Tumayo ito at nagpunas ng kamay. Ano yon? Pinakita niya ang mga papeles dito. May bahay na tayo. Kasama tayo sa listahan ng mga napasama sa pabahay. Magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay. Hindi na tayo uupa. Naluha si Liza habang tinitingnan ang mga papeles. Talaga ba? May bahay na tayo? Hindi na tayo mangungupahan? Tumayo siya at napangiti. Oo. Ang saya, di ba? At least kahit rights lang, malaking tulong na rin. Kasi hindi na tayo magbabayad para sa upa sa bahay. Mas lalong naluha si Liza. Kaya mahina siyang tumawa. Niyakap niya na lamang ito. Pakiramdam ni Ramon, deserve nila lahat kasi masipag silang pareho para sa pamilya nila. Nang unang makita ni Ramon ang bahay, hindi niya mapigilang mapangiti. Maliit lang at substandard lang ang materyales. Pero sila nang bahala roon. Doon sila magsisimula. Mas nakakasipag pagandahin ang bahay kapag matatawag na nilang sa kanila. Nang lumingon siya kay Liza, naiiyak na naman ito. Uy, hampas lupa. Anong iniiyak mo dyan? Sinamaan siya ng tingin ni Liza. Tigilan mo ako. Mukha kang talong. Malakas siyang natawa at nanggigigil na niyakap si Liza. Huwag ka nang umiyak. Dapat masaya tayo kasi atin na to. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, may nabasa si Ramon sa barangay announcement. May kasalang bayan. Libre, kaya agad niyang naisip si Liza. Kahit matagal na silang nagsasama, kahit pamilya na sila at 3 ng anak, gusto pa rin niyang maikasal dito ng maayos. Kinagabihan, magkatabi silang nakaupo sa sala. Tahimik lamang sila at nanonood ng telebisyon. Gusto niyang i-open dito ang pagpapakasal, pero hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya ng sobra. Liza, mahina niyang tawag dito. Inakbayan niya ito at bumulong. Magpakasal na kaya tayo? Napalingon agad ito. Ano? May kasalang bayan, sumabay tayo. Tahimik ito at parang hindi makapaniwala. Seryoso ka? Gusto mo talaga akong pakasalan kahit na marumi akong babae? Kumunot ang noon ni Ramon. Hindi ka naman maruming babae. Sa tingin mo ba tatagal tayo ng ganito kung ganyan ang tingin ko sa'yo? Hindi lang kita naalok ng kasal kasi walang pera. Pero ngayon may pagkakataon na. Pakakasalan na kita. Hindi na nga tama na 3 ng anak natin. Hindi pa rin kita napapakasalan. Gusto kong maging asawa kita. Natawa si Liza. Kahit walang kasal, tingin ko naman sa'yo, asawa ko na talaga. Hindi pa legal, saka gusto kitang iharap sa Diyos. Namungay ang mga mata ni Liza at sumandal na lang sa kanya. Ang swerte ko talaga sa'yo, Ramon. I love you. Kahit maliit lang itlog mo. Nairita naman siya sa kabastusan nito. Gayunpaman, bigla niyang naalalang bastos ito sa kanya kapag sobrang kinikilig. Makalipas ang ilang araw, binigyan niya ng pera si Liza para bumili ng simpleng wedding gown nito. Ito na rin ang bumili ng polo na susuotin niya.
Bago dumating ang araw ng kasal, nag-ipon pa si Ramon ng maigi para naman maganda ang experience nila kahit simple lang. Dumating ang araw ng kasal at nang makita niya si Liza na nakasuot ng simpleng wedding gown, napangiti na lang siya. Ang ganda naman ng hampas lupa na yan! Nakangiting sambit ni Ramon. Hindi maawat ang ngiti ni Liza. Ikaw rin, ang pogi naman ng asawa kong mukhang talong. Pero okay ka lang ba? Parang ang laki ng braso ko. Tumaba na kasi ako. Simula ng mga anak. Parang ang pangit. Maging baliyana ka man, magandang-maganda ka pa rin. Malumanay na sambit ni Ramon at walang halong pambobola. Hindi nagbago ang tingin niya kay Liza. Tumaba, nagkaroon ng stretch marks at kung ano-ano pa. Ito pa rin ang Liza na kinahuhumalingan ni Ramon. Nang magsama sila at mas tumagal, mas lumalim ang pagmamahal niya. Nang matapos ang seremonya at magsimula ang simpleng salo-salo, nakita niyang nakaupo si Liza habang nakangiti. Hindi malaki ang reception nila. Mga kapitbahay lang din nila at mga bisita. Pansit, spaghetti, 2 putahe ng ulam, cake at soft drinks lang ang handa nila. Pero sobrang saya talaga ng puso ni Liza. Lumapit siya rito. Matulog na tayo, asawa ko. Ikaw ang matulog na, lasing ka na siguro. Tumawa si Ramon. Kaunti lang. Nakita niyang nakatitig si Liza sa singsing nila. Napangiti si Ramon. Mura lang ang wedding ring nila. Pero nang makita niya si Liza kanina habang sinusuot niya yun rito, halos hindi na nakapagsalita. Doon pa lang, alam niyang sobrang maligaya ang kanyang asawa. Hindi man sila mayaman, hindi man perpekto ang buhay. Nakuha naman nila ang isang bagay na matagal nilang hinanap. Isang tahanan, isang pamilya, at isang pagmamahalang pinili nilang ipaglaban araw-araw. Mabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang ay bagong kasal pa lamang sila ni Liza. Ngayon, 5 anak na ang mayroon sila. 5 bibig na pinapakain, 5 batang umaasa sa kanila araw-araw. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagiging isang ama. Pero kasabay nun ay mas lalo rin niyang nararamdaman ang saya. Hindi madali ang buhay nila. Sa katunayan, madalas ay kulang pa rin ang pera. May mga pagkakataong napapaisip siya kung paano nila maitatawid ang susunod na linggo. May mga araw na masakit na ang likod niya sa kakapasada. Pero kapag nakikita niya ang pamilya niya, nawawala ang lahat ng reklamo. Isang umaga, 5:00 pa lamang ay gising na siya. Tahimik pa ang buong bahay. Naririnig niya lamang ang mahinang ugong ng electric fan at ang magkakaibang hilik ng mga anak niya. Napangiti siya. Ang lakas ng mga hilik. Dinaig pa ako. Mga mana sa nanay ninyo. Mula sa higaan ay narinig niya ang boses ni Liza. Ano na namang sinasabi mo dyan? Kurutin ko kaya yung itlog mo. Gising ka na pala. Hampas lupa. Bumalik siya sa kama at nilambing pa ang asawa. Napatawa si Liza. Ano ba? Parang ewan, Ramon. Bumangon ka na nga. Walang nagawa si Liza nang buhati niya ito. Sabay na silang naligo. Sinasamantala na natulog pa ang mga bata. Nang nagbibihis na siya, nagluluto na si Liza. Ginising niya na lang ang mga batang papasok. Mauna na ako. Humalik siya sa asawa. Ikaw nang bahala rito at sa mga bata. Tumango ito, inabot ang isang bote ng tubig. Container na may lamang kanin at towel niya. Ingat ka, dahan-dahan sa pagmamaneho. Huwag maging mainit ang ulo. Kumain ka rin sa tamang oras. Opo, misis. Malambing na sambit ni Ramon. May mga araw na hindi sumasama sa kanya si Liza. Pero kapag hindi ito abala sa bahay, ito naman ang nagiging barker niya. Sakay na! Sigaw ng asawa niya habang hawak ang signboard. Napapangiti siya habang nagpupunas ng pawis. Ingay ng hampas lupa na to. Tumawa si Liza. Hindi naman ako basta sasama sa'yo. Baka sabihin nila sobrang cling kong asawa na sumasama pa sa biyahe mo. Pagtatrabahuhan ko na lang. May kita ako rito ha. Napahalakhak na lang si Ramon. Napatingin sila sa bunso nilang anak na si Nico.
3 taong gulang pa lamang at may hawak na biskwit at tumitingin-tingin sa mga pasaherong sumasakay. "Sakay na!" sigaw ulit ni Liza. Bumaba pa talaga at tinapik ang jeep. "Isa pa! Kasya pa! Tatlo! Napailing si Ramon habang nakangiti. Pagsapit ng tanghali, kakain sila sa jeep habang hindi pa nila turn sa pila. Bibili lang sila ng order ng ulam sa karinderya at hihingi ng sabaw. May baong kanin para makatipid. Masaya na sila ron, tapos ibibili ni Ramon ng ice cream ang mga ito. Bandang 2:00 ng hapon, bumaba na rin naman ang kanyang mag-ina. Uuwi si Liza na may dalang merienda para sa mga bata. Tutuloy pa kasi si Ramon sa biyahe hanggang gabi. Sayang naman ang kita. Si Liza kailangang bumaba dahil magsusundo ng mga bata at mag-aasikaso rin sa bahay. Ayaw ng asawa niya na iaasa ang lahat sa panganay nila kahit na kaya naman ni Kath. Alam kasi nilang mag-asawa na pagod pa galing sa school ang mga anak nila. Isang tanghali, halos wala ng pasahero. Mainit, nakakapagod at nakakairita. Nakahiga si Ramon sa loob ng jeep habang nagpapahinga. Biglang may malamig na bagay na dumampi sa pisngi niya. Napamulat siya at nakita si Liza kasama ang kanilang mga anak. "Nakakagulat kayo!" Gulat na sabi ni Ramon at inabot ang malamig na juice na binibigay ng asawa niya. Natawa ito. "Tara, kain tayo sa labas. Libre ko." Bakit?" Ngumuso ito. "Tumaya ako sa loto. Nanalo ako ng 20,000. Mahina siyang tumawa at bumangon kaagad. "Halika na. Saan tayo kakain?" Inakbayan niya ang panganay na agad namang nagreklamo. "Papa, may kalsada ka naman eh." Mas lalo niyang inasar ang anak na dalagita na. Nilagay niya ang palad sa mukha nito, agad na nagreklamo kasi sayang daw ang sunscreen. "Liza, sa'yo na lang ako kakapit. Ang mga anak mo lumalaki lang inaapi na ako." Reklamo niya sa asawa. "Ramon, huwag ka kasing isip bata. Napipikon din ang mga yan." Kapag mga ganoong bagay, hindi na sila nagtitipid. Minsan lang naman kasi nilang mailabas ang mga bata. Hindi siya nagagalit kapag tumataya si Liza sa loto. Saka lang naman ito tumataya kapag napadaan at may natira pang pera sa budget. Minsan naiisip ni Ramon kung gaano siya kaswerte. Kapag tinitingnan niya ang pamilya niya, para siyang superhero na kayang gawin ng lahat. Lumipas pang ilang buwan at isang araw, may naisip siyang gawin. Matagal na niya yung iniisip kung kukuha ba siya ng malaking flat screen TV na pwede niyang hulugan. Naawa na kasi siya sa mga bata. Dipokpok na ang TV nila sa bahay. Sa huli ay kumuha siya ng hulugan. Habang pinapirma siya ng mga papel, kinakabahan siya. May dagdag na bayarin na naman. Pero nang maalala niyang mga anak niya at asawa niyang mahilig mag-videoke, napangiti na lang si Ramon. "Bahala na. Matatapos ko rin ang hulog nito," sabi niya sabay kamot. Pag-uwi niya ay agad siyang sinalubong ng mga bata. "Hala, Papa, ano yan? TV? Ang laki! Papa, ang ganda! Wow!" Parang mga sisiw na nakadikit sa kanya ang mga bata. Agad niyang nilayuan ang mga ito. "Saglit lang, mga tiyanak na to. Saglit lang, umupo kayo. Ayusin ko muna." Tumawa ang mga ito at pilit na kumalmat umupo. Nanonood ang mga ito habang inaayos niya roon ang TV. "Hindi mo sinabing kukuha ka ng TV. Ang laki niyan. Hulugan yan ano? Kaya ba natin?" Tanong ni Liza habang pinagmamasdan nila ang mga anak na masayang nanonood. Napangiti si Ramon. "Kaya yan, akong bahala. Naawa na ako sa inyo. Ang pangit na ng TV natin Kapag natapos to, washing machine naman. Alam kong nahihirapan ka na sa washing machine natin." Mahinang tumawa si Liza at pinalo ang puwet niya sabay pisil. "Sige." "Liza!" Iniwas niya ang puwet dito. "Isa, masyado ka na Minamanyak mo na naman ako." Humalakhak ang asawa niya at niyakap na lang siya. Inaawat niya lang ang kamay dahil kung saan-saan na naman kumakapa. Alam niyang inaasar lang siya nito, tapos maya-maya'y bibitinin. Kilalang kilala niya na ang kalokohan ni Liza. Mas lalo niyang minahal ang Pasko at Bagong Taon habang lumalaki ang mga anak nila.
Kahit kapos o tipid sila sa buong taon, hindi niya hinahayaang dumaan yon ng walang handa o kasali sa mga Christmas party o year-end party sa school ang mga bata. Dahil alam niyang espesyal yon sa mga ito. Isang linggo bago magpasko, nagbabasag na sila ni Liza ng mga alkansyang baboy nila. "Naka5,000 tayo dito sa isa," nakangiting sabi ng asawa niya. Napangiti rin si Ramon. "Dito rin sa akin. Hatiin na lang natin sa handa para sa Pasko at bagong taon." Sa paningin ni Ramon, kompleto ng buhay niya sa pagiging simple nila. Hindi perpekto at masagana, pero puno ng pagmamahal. At para kay Ramon, iyon ang pinakamalaking biyayang natanggap niya sa kanyang buong buhay. Isang araw, maagang nagising si Ramon. Naghanda siya para sa pasada. Naghanda rin si Liza para sumama sa kanya. Bakasyon noon ng mga bata, kaya nasa bahay lamang ang mga ito. Ang bunso naman ay nagpumilit na sumama sa kanila. "Kat, kayo nang bahala rito," bili ni Liza habang sinusuot ang tsinelas. Tumango si Kath at isinabit ang walis. "Opo mama, ingat po kayo ni Papa," napangiti si Ramon. Masayang umaga nila. Habang bumabiyahe si Ramon, nakaupo si Liza sa unahang upuan. Katabi nito ang bunso nilang anak. May baon itong tinapay at tubig. Paminsan-minsan ay nilalaro nito ang bata habang naghihintay ng mga pasahero. "Papa!" sigaw ni Nico. "Gutom na ako." Napatawa si Ramon. "Kakakain mo lang ah." "Gutom ulit." Natawa rin si Liza. "Ang takaw, mamaya kakain tayo. Pabalik na tayo sa terminal. Doon tayo bibili ng ulam at sabaw na favorite mo." Pero makalipas ang ilang minuto, napansin niyang tumahimik si Liza. Akala niya'y pagod lamang. Mainit din kasi ang panahon. Maraming beses na ring nangyari yon. Ngunit maya-maya, narinig niya itong huminga ng malalim. Parang nahihirapan, kaya napalingon siya. Napansin niyang namumutla ang asawa habang nakahawak sa dibdib. Agad namang nanlaki ang mga mata niya. "Liza, bakit? Anong nangyayari?" Hindi agad ito sumagot. Napayuko lamang ito habang habol ang hininga. "Masakit, Ramon. Ang dibdib ko masakit." Saktong malapit na sila sa terminal. Agad niyang itinabi ang jeep. May mga lumapit na ilang tsoper nang makitang natataranta siya. Lumapit siya rito. "Liza, patingin." "Masakit." Pumikit ito ng mariin. "Hindi ako makahinga ng maayos." Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kasama. Pinasa ni Lorna, ang tendera sa karinderya, ang anak niya. "Ako nang mag-uuwi sa anak mo. Sige na, samahan mong asawa mo sa ospital." Napatingin siya kay Nico na umiiyak. "Sige po, salamat." At sa gitna ng lahat ng yon, pakiramdam ni Ramon ay parang hindi gumagana ang utak niya. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makarating sa ospital. Habang nasa biyahe papunta sa school, hawak niya ang kamay ng asawa niya. Liza, kaunti na lang." Tumango ito. "Huwag kang matulog." Napangiti ito ng bahagya. Ang mga anak natin ha?" "Shh!" Hinaplos ni Ramon ang buhok nito. "Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan?" Bigla siyang naluha. Ayaw niyang marinig ang mga salitang yon. Ayaw niyang makita itong nahihirapan. Mas gugustuhin pa niyang siya ang may sakit. Mas gugustuhin pa niyang siya ang nakakaranas noon. Pagdating nila sa pampublikong ospital, mas lalo siyang nataranta. Puno ng napakaraming tao at mga pasyenteng naghihintay. May mga naupo sa sahig at nakahiga sa hallway. Pakiramdam ni Ramon ay sasabog na ang ulo niya. "Tulungan niyo kami. Masakit ang dibdib ng asawa ko. Hindi siya makahinga." May lumapit, kumuha ng vital signs, nagtanong, pero parang napakabagal ng lahat. Samantalang sa kanya, bawat segundo ay parang 1 taon, lalo pa at nagiging ube na ang kulay ng labi ng asawa niya. Hoy, emergency to. Bakit wala pa rin lumalapit na doktor sa asawa ko? Nahihirapan siyang huminga." Hindi na maitago ni Ramon ang pagkataranta. Hindi niya alam ang gagawin. Napatingin ang iba pero yun lang ang tanging ginawa. "Liza," nauutal na sabi ni Ramon. Kaya mo yan. Kaya mo." Napamura si Ramon at muling bumaling sa paligid. "Nasaan na ba ang doktor? Bakit walang tumitingin sa asawa ko?"
Pinakalma siya ng tao sa harap. Wait lang po kayo, may ibang pasyente pa pong tinitingnan ng mga doktor. Pero ang asawa ko, tumulo ang mga luha ni Ramon. Ang asawa ko, hindi na niya kinakaya ang nararamdaman niya. Ano ba naman kayo? Patuloy niyang hawak ang kamay ni Liza. Nagsasalita, nagmamakaawa, natatagan pa nito. Liza, nitong mga nakaraang taon, nagkaroon na talaga ng problema sa paghinga ang asawa niya. Pero binabaliwala lang nito dahil mas marami silang gastusin na kailangang punuin. At ngayon, parang pinagsisisihan niya na pinabayaan niya yon. Mahina itong tumingin sa kanya. Naroon pa rin ang sakit, hirap at ang takot. Biglang naramdaman niyang humina ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Liza! Hindi ito sumagot. Liza! Mas malakas at mas desperado niyang tawag. Pero hindi na nagising pa si Liza. Hindi na ito humihinga. At doon gumuho ang mundo niya. Liza! Mahigpit niyang niyakap ang asawa at napahugulgol ng malakas. Liza, gumising ka. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi niya maalala ang sumunod na mga nangyari. Sobrang labo ng lahat. Iniisip pa lamang ni Ramon na baka bangungot yun. Hindi kasi pwedeng mawala na ganoon na lang si Liza. Kailangan niyang asawa niya. Hindi pwedeng basta na lang siya nitong iwan. Sa burol, halos hindi siya makausap. May mga dumadalaw, nakikiramay at nagdarasal. Ngunit para kay Ramon, parang hindi totoo ang lahat ng mga nangyayari. Kasabay ng pagluluksa, kailangan niya pang mag-asikaso ng mga papeles, mga bayarin. Lahat, si Ramon lang ang kumikilos. Mas lalo siyang nasasaktan kapag nakikita niya ang mga anak niya. Lalo na ang mga maliliit na hindi pa lubos na naiintindihan. Isang gabi, habang nakaupo siya malapit sa kabaong, lumapit ang bunsong si Nico. Papa? Napatingin si Ramon. Bakit? Bakit tulog si mama dyan? Tabi kami, gusto ko tulog, Papa. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib niya. Hindi talaga makatulog ang bunso nila kapag hindi pinapatulog ni Liza. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, lalo na sa isang batang napakabata pa. Lumapit si Kath at binuhat ang kapatid nito. Nico, halika na. Ako nang magpapatulog sa'yo. Yumakap agad si Nico sa ate nito. Napapikit na lang siya. Hindi na talaga alam ni Ramon kung anong nangyayari sa kanilang mag-ama. Parang naging iba ang kulay ng bahay ngayong wala na si Liza. Wala siyang ibang ginawa kundi titigan ang mukha ng asawa. Parang natutulog lang ito, pero ang pagtulog na yon, hindi natanda na makakasama niya si Liza. Liza, paano ako? Paano ang mga bata? Bakit mo naman kami biglang iniwan? Naghihina niyang tanong habang niyayakap ang kabaong. Ang hirap tanggapin para kay Ramon. Parang kalahati ng sarili niya ang unti-unting nawawala. Habang pinagmamasdan ng asawang nakahiga sa kabaong nito. Dumating ang araw ng libing. Parang napakabilis. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang ay magkatabi silang tumatawa sa loob ng jeep. At ngayon, ihahatid na niya ito sa huling hantungan. Habang unti-unting ibinababa ang kabaong, pakiramdam ni Ramon ay may bahagi rin ng sarili niyang inililibing. Mga pangarap nila, plano, biruan, at mga simpleng usapan. Parang sabay-sabay na naglaho ang lahat. Nang makauwi sila sa bahay pagkatapos ng libing, doon niya unang naramdaman ang totoong sakit. Ako na po ang magluluto ng pagkain natin sa hapunan, Papa. Pahinga na po muna kayo. Malungkot na saad ni Kath, na alam niyang pinipilit na lang din na magpakatatag. Binuksan niyang pinto at agad siyang sinalubong ng mga alaala nila ni Liza. Niyakap niyang una nilang mag-asawa. Liza, hindi ko kaya. Paano na ako kung wala ka? Paano ako magiging matatag sa mga bata kung sa'yo ako humuhugot ng lakas? Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit ng buhay na wala ang kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, magkasama sila sa lahat. Sa bawat problema, tagumpay at mga pangarap. Kaya hindi matanggap ng kalooban niya na wala na ito. Lumipas ang mga linggo at mga buwan matapos mailibing si Liza. At sa paningin ng ibang tao, parang unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay.
Bumalik si Ramon sa pamamasada. Bumalik siya sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya bumalik. May bahagi ng sarili niya na naiwan sa sementeryo noong araw na inilibing si Liza. At hindi na yon nagkasunod pa uwi. "Hoy, Ramon!" tawag ni Nardo. Napalingon siya. Huli ka na sa pila. Dati maaga kang umaalis ah." 3 segundo bago niya naintindihan ang sinabi nito. Nalate lang ng gising." Napailing si Nardo. "Okay ka lang ba?" Tumango siya kaagad. Ayos lang." Nang magsimula ng bumiyahe, mas lalo niyang naramdaman ang sakit. Bahay man o sa pamamasada, naaalala niya si Liza. Bawat kanto, tindahan, daan, parang nakikita niya pa rin ang kanyang asawa. Habang tumatakbo ang jeep, narinig niya sa isip ang boses nito. "Ramon, dahan-dahan sa pagmamaneho para hindi magalit ang mga pasahero mo." Napalingon siya sa bakanteng upuan sa unahan. Wala naman si Liza, walang tao, ngunit malinaw ang boses nito sa isip niya. Parang katabi niya pa rin gaya ng dati. Napakagat siya sa labi at muling tumingin sa daan. Pag-uwi niya sa bahay ng gabing yon, hindi siya kumain. Pinagluto niya ang mga bata, pero madalas na mawalan siya ng gana. Minsan, 1 beses lang siya kumain sa isang araw. Minsan wala talaga. Parang walang lasa ang lahat ng pagkain para sa kanya. "Papa," napatingin siya kay Kath. "Ano yun, anak?" "Kain na po kayo." Tipid siyang napangiti. "Mamaya na. Magpapahinga muna ako, anak. Wala pa akong gana." Ilang segundo siyang tinitigan ng anak niya. "Papa, hindi na po talaga kayo masyadong kumakain. Ang payat niyo na po tapos kagabi, kaunti lang." Hindi niya alam ang sasabihin dahil tama ang anak niya. Napapansin pala nito. Lumapit si Kath at umupo sa tabi niya. "Okay ka lang po ba, Papa? Alam ko pong nalulungkot ka po sa pagkawala ni Mama. Pero sana, wag po ninyong pabayaan ang sarili niyo. Kailangan ka po namin. Nandito po kami at mahal na mahal ka po namin." Tinakpan niya agad ng braso ang mukha. "Matulog ka na, anak. Gusto ko nang magpahinga." Napabuntong hininga si Kath bago umalis ng silid. Nang gabing yon, hindi siya muling nakatulog. Nakahiga lang siya, pikit pero gising ang isip. "Ramon," tawag ng asawa niya. Napadilat siya at napaupo agad. Nanlaki ang mga mata niya. "Liza, nasan ka?" Tumingin siya sa paligid. Madilim, lahat ng anak niya ay tulog na. Ngunit malinaw na malinaw sa isip niya ang boses ng asawa. Napahawak si Ramon sa ulo at pumikit. Hindi niya alam kung bakit nangyayari yon. Hindi niya alam kung bakit parang naririnig niya pa rin ito. Kung bakit pakiramdam niya'y malapit lang si Liza. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo siyang lumubog. Unti-unti siyang nawawala sa sarili. May mga araw na hindi niya alam kung ano ang petsa na. May mga araw na nakakalimutan niyang maligo o lumabas ng bahay. Kapag ganoon ang nangyayari, hindi siya nakakapamasada. Wala siyang kinikita. "Ate, toyo ang ulam natin?" tanong ni Nigel sa ate nito. "Hindi pa ba mamamasada si Papa?" Sinaway ito ni Kath. "Huwag na natin i-pressure si Papa. Nalulungkot siya, hayaan muna natin. Mamamasada rin siya. Tiisin niyo muna ang ulam natin. Susubukan ko rin magdalhin siya ng pera para makatulong kay Papa. Si Ate Jen kasi may online selling siya. Kailangan niya ng mabokat maganda. Kaya ko yon, babayaran ako." Nang marinig niya yon, nahimasmasan si Ramon kahit papaano. Namamasada siya at pilit kinakaya ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Pinipilit niyang ipaalala sa sarili na kailangan siya ng mga anak niya. Hindi siya pwedeng mawala katulad ni Liza. "Papa!" bulalas ni Kath nang makita ang mga dala niya. Pinilit niyang ngumiti. "Mura ang mga gulay sa madaling araw. Namili ako ng marami para may stock tayo dito. Kat, ikaw nang bahala magluto. Magpapahinga na ako." Tumango agad si Kath. "Sige po, Papa. Ilapag niyo na rin po sa may hagdan niyang uniform ninyo. Lalabahan ko po agad." Tumango na lang siya. Bago makaakyat, tinawag pa siya ni Kath. "Papa." Tipid na ngumiti ang anak niya. "Salamat po." Nanikip ang dibdib ni Ramon. Dapat masaya siya. Marunong maka-appreciate ang mga anak niya sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pero pakiramdam ni Ramon, walang kahit anong salita ang magpapagaan ng kalooban niya.
Parang unti-unting nasisira ang katinoan niya sa pagkawala ni Liza. Kahit isa, mukhang walang nakakahalata. Minsan ay nagigising siya ng umaga. Nagdesisyon siyang mamalengke. Kailangan nila ng pagkain. Kailangan niyang maging responsableng ama. Kawawa naman kasi ang panganay nilang si Kath kung pakikilusin niya ito sa lahat ng bagay. Hirap na itong alagaan ang mga kapatid. Naglakad siya papunta sa palengke. May hawak siyang pera at listahan ng mga bibilhin. Ngunit habang naglalakad si Ramon, may nakita siyang tindahan ng isaw. Huminto siya at parang may humatak sa kanya. Naalala niya si Liza. Naupo siya sa isang tabi at nag-isip. Napangiti siya habang inaalala si Liza noong nagbebenta pa ito ng mga ihaw-ihaw. Hanggang sa hindi niya namalayan, lumipas na ang ilang oras. Nang matauhan siya, papalubog na ang araw. Nanlaki ang mga mata niya. Napatingin siya sa dala niyang pera. Naroon pa rin at wala siyang nabili. Nagsasara ng palengke. Saglit, hindi pa ako nakakabili. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Kath. Papa, gabi na po kayo nakauwi. Akala ko po mamimili kayo. Nasaan na po? Natigilan si Ramon. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya alam. Hindi niya kasi maalala. Papa? Tanong ni Kath at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Natatarantang kinuha ni Ramon ang wallet. Eto, bili ka na lang sa tindahan ng bigas at pwede ninyong ulamin. Ikaw nang bahala at magpapahinga na ako. Unti-unting naapektuhan ang buong pamilya nila. Hindi makabiyahe si Ramon ng maayos. Madalas siyang hindi pumasada. Kapag namasada naman, kulang ang kinikita. Minsan ay wala siyang naiuuwing pera. Dumating ang mga bayarin nila sa tubig, kuryente, school at pagkain nila. Lahat sabay-sabay na halos mawala na talaga ng pakialam si Ramon. Isang gabi, naputulan sila ng kuryente. Biglang nagdilim ang bahay. Natigilan ang mga bata. Narinig niya ang bunsong si Nico. Ate, bakit ang dilim? Papa, nakabayad po ba tayo sa kuryente? Tanong ni Kath. Hindi siya sumagot. Hindi siya makakilos, makapag-isip ng tama at makabangon. At habang nakaupo siya sa madilim na sala, pakiramdam niya'y lalo siyang nilalamon ng kawalan. Lumapit si Kath na may hawak na kandila. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Papa, garal-galang boses na sabi ni Kath. Kailangan ka po namin, wag mo rin po kaming iwan katulad ni Mama. Kailangan siya ng mga anak niya. Ngunit kahit narinig niya yon, hindi pa rin niya alam kung paano babangon. Hindi pa rin niya alam kung paano mabubuhay nang wala ang babaeng naging kalahati ng buhay niya. Sa kabilang banda naman, pagod na pagod si Kath habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Sa totoo lang, matagal na siyang nahihirapan mag-concentrate sa klase. Kahit nakaupo siya sa loob ng silid-aralan, madalas ay nasa bahay ang isip niya. Nasa mga kapatid niya, mga bayarin at higit sa lahat, nasa papa nilang parang nawawala na sa sarili. Hindi niya makalimutan kung paano unti-unting nagbago si Ramon matapos mamatay ng mama nila. At kahit anong pilit niyang kausapin ito, pakiramdam niya ay hindi na talaga siya naririnig. Napabuntong hininga si Kath. Kath! Kath! Bulalas ng driver sa gilid niya nang huminto ang jeep nito. Ikaw ang anak ni Ramon, hindi ba? Nanlamig agad ang katawan niya. Opo, bakit po? Nasa phase 1 ng papa mo. Nadaanan ko. Naglalakad siyang walang damit. Puntahan mo na. Kinukuha na siya ng barangay. Nanginginig ang kamay ni Kath pero mabilis pa rin siyang tumakbo. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang natakbo niya. Isa lang ang nasa isip ni Kath. Papa, pagdating niya roon ay agad niyang nakita ang barangay vehicle. May mga tanod, mga osiserong nakatingin at sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya si Ramon. Parang may sumuntok sa sikmura niya. Nakatupi ang katawan ni Ramon habang nakaupo sa tabi ng ihawan. May nakabalot ng kumot mula sa barangay. Unti-unting tumulo ang luha ni Kath. Papa, lumapit siya rito. Papa, ano po bang ginagawa ninyo? Hindi agad tumingin si Ramon. Nakatitig lang ito sa kawalan. Paulit-ulit na parang may kausap. Ihintayin ko siya. Dito kami magkikita ni Liza. Napahikbi si Kath at inayos ang kumot na nakabalot dito. Papa, tama na. Napalingon si Ramon. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
At sa loob ng ilang segundo, umaasa siyang makilala siya nito. Yayakapin at tatawagin siya sa pangalan. Ngunit wala siyang nakuha sa lahat ng inaasahan niya. Sobrang blanko ng tingin ni Ramon. Parang estranghero si Kath kung tingnan. Sino ka ba? Lumayo ka nga sa akin. Si Liza ang kailangan ko. Inihintay ko siya. Dito na kami magkikita. Sabi ni Ramon at pinupunasan pa ang mukha. Tuluyan ang bumagsak ang mundo ni Kath. Napayuko siya at malakas na umiyak. Hindi niya maalala kung kailan siya huling umiyak ng ganoon. Parang may pumipiga sa puso niya ng paulit-ulit at walang tigil. Lumapit ang isang babaeng taga-barangay. Anak ka ba niya? Pinunasan niya ang luha at pilit na tumatayo ng maayos. Dati na ba siyang ganyan? Tanong ng babae. Napailing siya. Hindi po. Kailan nagsimula? Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko po alam, pero simula nang mamatay po si Mama, palagi na po siyang tahimik at parang wala lagi sa sarili. Etong paglabas niya po ng walang saplot, ngayon lang po nangyari. Hindi niya alam. Hindi niya napansin kung gaano na pala kalala, kung gaano na kalalim ang sugat ng kanyang ama. May ibang kamag-anak ba kayo? Tanong muli ng babae. Marahan siyang umiling. Wala po. Wala pong may pakialam sa amin. Hindi po namin kilalang mga kapatid ni Papa. Si Mama po ay wala rin. Napatingin sa kanya ang babae at nakita niya ang awa sa mga mata nito. Ngunit wala siyang kailangan na awa. Ang kailangan ni Kath ay bumalik ang mga magulang nila na unti-unting nawala sa kanilang magkakapatid. Ilang araw matapos ang insidenteng yon, dinala si Ramon sa isang mental health facility para masuri at mabantayan. Hindi lubos na naiintindihan ni Kath ang lahat ng proseso. Ang alam lamang niya ay hindi na kayang alagaan ng mga tao sa barangay ang papa niya at hindi rin nila kayang magkakapatid. Bakit wala si Papa? Saan daw dadalhin? Tanong ni Nigel. Sumagot naman siya. Sa mental health facility raw, wala raw kayang mag-alaga, saka baka maulit yung nangyaring paglabas niya ng walang saplot. Tumingin si Nico sa kanya. Baliw si Papa? Umiling si Kath. Hindi baliw si Papa. Huwag kang makinig sa sinasabi ng ibang bata. May sakit lang siya at nahihirapang magpagaling. Babalik din siya sa atin kapag naging okay na siya. Mas lalo siyang natakot nang makialamang social welfare. Kath, kaya mo bang alagaan ng kapatid mo? Minor de edad ka pa lang kasi. Napahigpit ang hawak niya sa palda ng uniform. Hindi siya sigurado. Hindi niya alam, takot na takot siya. Pero alam niya sa sarili na ayaw niyang magkahiwalay silang magkakapatid. Opo, kaya ko po. Tumawag po ang ate ng papa namin. Balak niya raw po muna kaming kupkupin pansamantala. Pero hindi totoo yon. Sinabi niya lamang at nakiusap siya sa kanyang tita na kung pwede ay yon ang gawin nila. Ayaw niyang mapunta ang kapatid niya sa iba't ibang bahay. Ayaw niyang mawalan pa sila ng isa't isa. Sapat na ang pagkawala ng mama at papa nila sa kanilang mga buhay. Wag po kayong mag-alala, kami nang bahala sa mga batang ito, saad ng kanyang tita. At sa araw na yon, gumawa si Kath ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Tumigil muna siya sa pag-aaral. Nung una ay umiyak siya ng umiyak ng mag-isa. Mahal ni Kath ang pag-aaral. May mga pangarap siya at mga gustong marating. Ngunit gutom ang mas kailangang unahin. Kailangan niyang tumayo para sa kanyang mga kapatid. Kailan ka ulit papasok, ate? Tanong ni Nigel. Malungkot na napangiti si Kath. Kapag pwede na, okay mag-alala. Kaya natin to kahit tayo lang. Hindi pwedeng bumigay tayo katulad ni Papa. Magsikap tayo para matulungan natin ang mga sarili natin at mabalikan si Papa. Tumango ang kanyang mga kapatid. Kaya nagtrabaho na si Kath. Kung anong pwedeng pasukan at pagkakitaan, ginawa niya ng walang arte. Nagbantay ng tindahan, nag-online selling sa gabi, nagbalot ng mga produkto. Ang mga kapatid niya nagbebenta na rin ng mga kung ano-anong candy sa school. Para kahit paano may pangbaon ang mga ito at hindi na humingi pa sa kanya. Minsan, pagod na si Kath. Gusto na niyang sumuko. Naiinggit siya sa mga kaklase niyang tuloy ang pag-aaral. Ngunit tuwing uuwi siya at makikitang nakakain ang mga kapatid niya, nagiging sapat yon. Ate, kapag medyo nakapag-adjust na tayo, balik ko sa pag-aaral sabi ng kanyang kapatid. Tutulong kami, magtitinda kami ng mga tinapay sa bakasyon. Tumango siya at nagpasalamat. At kahit gaano siya kaabala, hindi niya nakakalimutan ng papa nila.
Minsan, isang beses kada linggo dinadalaw niya ito. Papa, nakikilala mo po ba ako? Nakangiti niyang tanong. Tumingin si Ramon sa kanya. Anak, kasama mo ba ang mama mo? Bahagya siyang nalungkot habang nilalapag ang mga pagkain. Hindi po pero sabi niya susunod siya. Bibisita rin po siya. Maghintay daw po kayo. Napangiti agad si Ramon. Talaga? Sabi ko na nga ba, bibisita siya sa akin. Mahal na mahal ako nun. Hindi ako matitiis. Nanikip ang dibdib ni Kath. Pinipigilan lang tumulo ang mga luha. Sige na papa, kain ka na po. Dapat maraming makain para hindi magalit si mama. Kilala mo naman po si mama. Galit kapag may nagpapalipas ng gutom. Tumawa si Ramon at kumuha ng kutsara. Oo nga, ubusin ko to. Nagagalit si Lisa kapag may natitirang pagkain. Tahimik lamang si Ramon kadalasan. May mga araw na nakikilala siya nito. May mga araw na hindi. Masakit na makita ang ama na ganoon, ngunit hindi siya nagagalit. Hindi nila kailanman sinisising magkapatid si Ramon dahil sa hirap na nararanasan nila. Nakita nila kung gaano nito kamahal si Liza. Ang mga magulang nila ang mukha ng pag-ibig para sa kanila. Kaya hindi sila mamumuhi kay Ramon kung napabayaan man sila. Kaya habang hawak niya ang kamay ng ama sa araw na yon, tahimik siyang nagdasal. Sana ay may dumating pang pag-asa. At sana balang araw makabalik sa kanila ang papa nila. Hindi man eksaktong katulad ng dati, pero sana ay maging matatag pa rin para sa kanilang magkakapatid. Hanggang isang araw, ang mga bagay na ipinagdarasal ni Kath, paunti-unting darating sa buhay nilang magkakapatid. Dito ba nakatira si Liza Castro? Asawa ni Ramon Castro? Tanong ng mukhang sosyaling bading kasama ang isang babae. Matamang tiningnan ni Kath ang mga ito. Sino po ba sila? Opo, dito po sila nakatira pero si mama po kasi namatay po siya nung nakaraang taon. Si papa nasa mental health facility po ngayon kasi hindi niya po kinayang pagkamatay ni mama. Gulat na gulat ang dalawa. Parang hindi makapaniwala sa mga narinig. Nanlaki na lang ang mga mata ni Kath nang biglang umiyak ang bading na nasa harap niya. No, hindi pwedeng mamatay si Ate Liza. Bakit? Hindi niya man lang ako hinintay. Pinunasan nito ang mga luha at tumingin sa kanya. Ako si Warren. Isa ako sa mga batang tinulungan dati ni Ate Liza. Kung wala siya, hindi ako makasurvive sa lansangan. Sabi ko pa naman magpapayaman ako at babalikan ko siya. Nawala na siya. Naguguluhan si Kath sa mga bisita. Kaya pinatuloy niya muna at binigyan ng tubig. Bahagya siyang nagulat sa mga kwento ng mga ito. Alam niya naman ang nakaraan ng mga magulang niya. Pero ang bahaging napakabait ni Liza, yon ang isang bagay na kailanman ay hindi pinagmayabang pero dapat ipagmalaki ng mga magulang niya. Si Ate Liza kahit pokpok yun, sobrang bait nun. Tanda ko, binigyan niya pa ako ng shorts kasi support nga siya sa kabadingan ko. Naluhan niya naman si Warden. Goodness, hindi ko matanggap na wala na siya. Nasaan na ba si Kuya Ramon? Palagi yung tameme kay Ate Liza before. Nasaan na siya? Anong paraan para makatulong kami? Tatawagan ko rin ang iba kong kababata. Malulungkot sila sa nangyari kay Ate Liza. Pero siguradong tutulong ang mga yon. Nasa abroad na kasi ang iba. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Kumilos si Warden para matulungan sila. Nilipat ng facility ang kanilang papa. Inilipat sa mas magaling na doktor. Ang ibang kaibigan ni Warren nangakong magpapadala ng mga balikbayan box at pera para sa kanilang magkakapatid. Basta mag-aral lang daw sila at huwag masyadong magpaka-stress. Aalalayan sila hanggang hindi gumagaling si Ramon. Bakit ka na naman umiiyak? Tanong ni Warren. Pinipigilan niya naman pero mas lalo siyang naluha. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Naiiyak na rin si Warren. Nako naman, okay lang yun. Malaki rin ang tulong ni Ate Liza sa amin. Binabalik lang namin. Huwag kayong mag-alala, kaya nyo yan. Ang papa nyo gagaling siya at babalik sa inyo. Magtiwala kayo. Basta nandito muna kami para sa inyong magkakapatid. Susuportahan namin ang mga pangangailangan ninyo. Niyakap niya ng mahigpit si Warren. Pakiramdam niya, mga anghel na pinadala ni Liza ang mga taong tumutulong sa kanila ngayon. Wala siyang ibang masabing salita, kundi salamat. Dahil sa mga tulong, naging maayos ang buhay nila. Nag-aral silang magkakapatid ng maayos. Ang papa nila kahit paano nagkakaroon na ng improvement sa mga therapy nito. Ilang taon ang lumipas, dumating ang graduation ng kanyang senior high.
Gusto niya sanang si Ramon ang sumama sa kanya pero hindi pa ito okay. Kaya si Warren na lamang ang sumama sa kanya. Tito Warren, salamat po sa pagsama sa akin. Pasensya na rin po sa abala. Malumanay na sabi ni Kath. Tumawa si Warren. Wala yun. Saka hindi naman ako ang sasama sa graduation mo. Ayun no. Napalingon agad si Kath. Nang makita niya si Ramon na maayos ang tindig, suot at naluluhang nakatingin sa kanya, agad na siyang tumakbo. Papa! Tinanggap ng kanyang ama ang yakap niya. Pasensya na anak. Patawarin niyo sana ako ng mga kapatid mo. Umiling agad siya at pinunasan ng mga luha. Okay lang, Papa. Okay lang, masaya kami na makakasama ka na namin. Babawi ako sa inyo. Magpapakatatag si Papa. Muli siyang niyakap ni Ramon. Hindi pa nagsisimula ang graduation pero wala nang awat ang mga luha ni Kath. Sobrang saya niya lang na sa wakas makakauwi at makakasama na sila ni Ramon. Pagkatapos ng ceremony, nag-celebrate sila sa sementeryo. Maganda na ang libingan ng mama nila kasi pinaasikaso ni na Warren. Kaya doon na lang sila nag-picnic at nag-celebrate. Masaya na po siguro si Mama, nakangiting sabi ni Kath. Okay ka na po, Papa. Napangiti si Ramon at naglalambing sa iba pa niyang kapatid. Gugugulin ko ang natitirang panahon ko rito sa mundo para sa inyo. Alam kong yun ang gusto ng mangyari ni Liza. At kung dumating ang panahon na muli kaming magkita, gusto kong maging proud siya sa akin. Na naging matatag ako para sa inyong lahat. Niyakap nila si Ramon. Hindi naman agad-agad ang pagbabago ng kanilang ama. Nasasaktan pa rin ito at nahihirapan sa pagkawala ni Liza. Gayunpaman, bilang mga anak na pinalaki ng mga ito, patuloy silang aasa na magiging matibay pa rin sila sa pagmamahal. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa nakaraan, pagkakamali o opinyon ng iba. Minsan may mga taong hinuhusgahan ng lipunan, ngunit kapag binigyan natin sila ng pagkakataon, makikita natin ang kabutihan at pagmamahal na nasa puso nila. Ipinapakita rin ang kwento na ang kalungkutan at pagdadalamhati ay totoo at mabigat na pinagdaraanan. Hindi kahinaan ng umiyak, masaktan o mahirapang bumangon matapos ang isang malaking pagkawala. Ngunit mahalagang tandaan na hindi natin kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Ang paghingi ng tulong at pagtanggap ng suporta mula sa ibang tao ay isang hakbang ng katatagan at hindi ng kahinaan. Higit sa lahat, itinuturo ng kwentong ito na may pag-asa pa rin kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit bawat araw ay may pagkakataon upang magpatuloy, magmahal at lumaban. Maaaring hindi natin mababago ang mga nangyari kahapon, ngunit maaari nating piliing harapin ang bukas ng may lakas ng loob, pananampalataya at pag-asa na darating din ang mas magagandang araw. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.